Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman ang panibagong kwentong maghatid sa inyo ng lungkot, tawa, kilig, aral at inspirasyon. Ating tunghayan ang kwentong pag-ibig ni na Frances at Alexa. Kinakabahan ako! Rinig ni Alexa mula sa babaeng nasa harapan niya habang nakapila sila papasok sa venue ng board exams. What if hindi ako pumasa? Lagot ako kay Papa! Nagsuot ka ba ng panty na pula? Tanong naman ng kaibigan ng babae. Pati lapis mo, pinatasan mo ba kay Alonzo? Top notcher yun sa boards last year. Napabuga na lang ng hangin si Alexa. Pati siya, kinakabahan na rin. Nanlalamig na ang mga kamay niya at mukhang pinagpapawisan na rin siya. Kahit pa ilang buwang nag-review na si Alexa at ilang libro ang binili, hindi pa rin siya sigurado kung papasa siya. Pangatlo niya nang take ito ng board exam para maging registered nurse. Kaya kabado siya pero determinado ring sagutan ng maayos ang exams ngayon. Habang nasa pila siya, ilang dasal na ang ginawa sa utak niya. Tinawag na rin niya ang lahat ng santo at anghel para gabayan siya sa pagpili ng tamang sagot sa exam. Tumunog ang cellphone ni Alexa na kaagad niya namang kinuha mula sa bag niya. Tumatawag pala ang mama niya kaya sinagot niya ito kaagad. Anak, ano? Kamusta ang exams? Bungad na tanong ng kanyang ina. Hindi pa po nagsisimula, ma. Papasok pa lang po ako sa loob para makapag-take. Bumuga ng hangin ang ina ni Alexa. Ay, sana. Pumasa ka na ngayong taon, anak. Pangatlong beses mo na yung pag-take na yan. Yung anak ni Marites na mas mahinang utak kumpara sa'yo. One take lang yun sa let. Nakagat na lang ni Alexa ang ibabang labi. Hindi niya alam kung bakit hindi siya nakakapasa kaagad. Hindi naman siya bobo at masipag naman siya mag-aral. Iniisip na lang ni Alexa na baka hindi pa yon ang oras niya. Pangarap niya talagang maging nurse at kahit 10 beses pa siyang mag-take ng board exams ay ayos lang basta makapasa siya at maging registered nurse. Bye na, ma. Papasok na ako sa loob. Pag-iba ni Alexa sa usapan bago tinapos ang tawag at pinatay ang cellphone. Alam niya kasing kung hindi pa niya tatapusin ang tawag, mauuwi lang ito sa ilang minutong pagkukumpara sa kanya at sa anak ni Marites ang usapan. Noong pinapasok na si Alexa sa exam hall, kabado siya at nanginginig. Halos nakalimutan na niya ang mga na-review niya dahil sa kaba. Pero kalaunan, kumalma na siya at maayos niya nang nasagutan ang mga tanong sa exam. Gabi na noong natapos ang exam at pagod na ang utak at katawan ni Alexa. Pagkalabas niya, nakita niyang sinusundo ng pamilya o ng jowa ang ibang examinees. Napanguso na lang siya at napabuga ng hangin dahil hindi siya masusundo ng pamilya niya. At mas lalong walang susundo sa kanya na jowa niya dahil wala naman siyang ganon. Pumara na kaagad ng tricycle si Alexa. Wala pa siya sa mood umuwi dahil alam niyang bubungangaan lang siya ng ina niya. Kaya nagpasya siya na pumunta muna sa isang 24 hours open na convenience store para kumain ng dinner. Habang kumakain, si Alexa, narinig niyang tumunog na naman ang cellphone niya. Nang tignan niya, akala niya ay ang ina niya na naman pero nang makita ang kaibigan na tumatawag, sinagot niya kaagad. Gabi na raw natapos ng exam. Nakauwi ka na ba? Bungad na tanong sa kanya ng kaibigang si Luisa. Hindi pa. Mamaya na. Nasa 7-Eleven ako ngayon nagdi-dinner. Dito ka na lang kaya sa apartment ko matulog ngayong gabi. Malayo pang inyo. Baka mamaya mapano ka pa sa daan. Napangiti na lang si Alexa dahil sa pagiging concern ng kaibigan. Sige, dyan ako dadiretso mamaya. Tapusin ko lang tong pagkain ko. Sige te, iiwan kong bukas ang gate para makapasok ka. Maaga akong matutulog kaya hindi na lang kita susunduin. Ingat ka sa daan ha. Ibinaba na ni Luisa ang tawag, kaya nagpatuloy si Alexa sa pagkain. Pagkatapos niyang maubos ang pagkain, umalis na kaagad siya at tumiretso na sa parahan ng tricycle. Pero nang makitang wala nang nakaparada roon, naisipan niyang lumakad na lang at umasang may dadaan na tricycle na pwede niyang sakyan patungong apartment ni Luisa. Habang naglalakad si Alexa, nakayuko lang siya sa cellphone niya
at nagbabrowse sa newsfeed ng kanyang social media. Dumaan sa newsfeed niya ang balita tungkol sa isang binatang mayor na inambush ang convoy habang patungo ito sa pinakadulong barangay ng bayan para mag-abot sana ng tulong. Ayon sa balita, halos lahat ng nasa loob ng mga kotse ay namatay at may iilang kritikal at nag-aagaw buhay sa ospital. Napabuga na lang ng hangin si Alexa. Kawawa naman, mukhang mabait pa naman ang mayor na to. Ibabalik na sana ni Alexa ang cellphone sa kanyang bulsa nang may marinig siyang kaluskos mula sa damuhan sa gilid ng kalsada na dinadaanan niya. Akala niya ay aso lang o pusa. Pero nang makarinig siya ng pag-ubo ng tao, namilog na ang mga mata niya at nagsimula na siyang kabahan. Pepper spray! Pepper spray! Paulit-ulit na bigkas ni Alexa habang kinakalkal ang bag niya para hanapin ang pepper spray. Pero natigilan siya nang lumabas mula sa masukal na damuhan ang isang lalaking duguan. Napasinghap si Alexa nang bumagsak ito sa lupa at hindi na gumalaw. Oh my gosh! Mabilis na nilapitan ni Alexa ang lalaki at pinatihaya niya kaagad ito. Sir, please, huwag niyo po munang ipikit ang mga mata niyo. Nagpapanik na si Alexa. Anong gagawin ko? Anong... Napamura na lang siya dahil nagja-jumble na ang laman ng utak niya dahil sa pagpapanik. Chinek niya ang katawan ng lalaki at nagulat siya nang makitang may dalawang tama ito ng bala. Isa sa hita at isa sa tagiliran. Mabilis niyang inangat ang palapulsuhan ng binata at chinek ang pulso nito. Nabawasan ang kaba ni Alexa nang maramdamang may pulso pa ito. Sir, huwag po kayo maglala. Hindi ko po kayo hahayang mamatay. Patuloy pa rin ang pag-agos ng mga dugo sa lalaki. Kaya ang ginawa ni Alexa ay pinunit niya ang kalahati ng damit niya at tinalian ng mahigpit ang hita ng binata para matigil ang bleeding. Pinunit din ni Alexa ang kalahati ng kanyang suot na pants at yun ang itinali niya sa tagiliran ng lalaki. Diniin niya ang pagkakadampi ng mga palad niya sa parehong sugat nito, dahilan para mapaubo ito. Sir, huwag po kayo sumuko. Hahanap po tayo ng tulong para maipadala kita sa ospital. Hindi na natapos ni Alexa ang sasabihin dahil bigla siyang hinawakan ng lalaki sa braso. Napasinghap si Alexa nang magmulat ng mata ang lalaki at nagsalita. No. Ang tanging sabi nito. No? Pero mamamatay na po kayo kung hindi ko kayo dadalhin. Umiling ang lalaki. Just no. Yun na ang huling sinabi nito bago ito pumikit ulit. Napabuga na lang ng hangin si Alexa. Ayaw nito magpadala sa ospital pero ayaw rin naman ni Alexa na mamatay lang ang lalaki, lalo pa at siya ang nakakita rito. Kaya naman nilabas niya kaagad ang kanyang cellphone at tinawagan ang kaibigang si Luisa para magpasundo sa kanya. Ayaw pa sana ni Luisa pero noong sinabi ni Alexa na may emergency, kagad itong pumayag. Alexa! Tawag sa kanya ni Luisa pagkarating nito. Oh my God! Sino yan? Luisa, tulungan mo akong dalhin siya sa apartment mo. Napasinghap si Luisa. Ano? Bakit sa apartment ko dadalhin? Sa ospital natin siya dapat dalhin. Ayaw niyang pumuntang ospital, Luisa. Pero hindi ko siya hayang mamatay. Please, tulungan mo akong iangat siya at ipasok sa kotse mo. Diyos kang babae ka. Lumapit naman agad si Luisa at tinulungan si Alexa na buhatin ang binata. Mabilis ang pagpapatakbo ni Luisa at habang nasa loob sila ng kotse, sinusubukan ni Alexa na panatilihing conscious ang lalaki. Hindi tamang sa apartment lang dalhin ang binata pero wala rin siyang magagawa dahil ayaw nito at malayo rin ang ospital na pinakamalapit dito. Naisip ni Alexa na sa kanya na lang kumbinsihin magpuntang ospital ang lalaki kapag gising na ito. Pagkarating sa apartment ni Luisa, kahit hindi doktor si Alexa, siya na mismo ang nagtanggal ng mga bala na nasa loob ng hita at tagiliran ng lalaki. Walang anesthesia at hindi rin angkop sa pag-oopera ang mga gamit na meron sa bahay si Luisa. Pero nagawa naman ang paraan ni Alexa dahil mas magiging delikado kung mananatili sa loob ng katawan ng lalaki ang mga bala.
Wala namang naging tulog si Alexa dahil abala siya sa pagmamonitor kung buhay pa ba ang lalaki o hindi. Nalinisan niya na rin ito at nabihisan. Nagpabili na rin si Alexa kay Luisa ng 4 fluid at cage para may maikabit sila sa lalaki habang hindi pa ito nagigising. Parang pamilyar siya, te, sabi ni Luisa habang nakatitig sa lalaking nakahiga ngayon sa kama niya. Kung aalisin ang mga sugat sa mukha niya, feel ko pogi siya. Parang nakita ko na siya somewhere. Napatitig na rin si Alexa sa pasyenteng tulog pa rin. Kahit na anong titig niya, hindi niya mamukaan ang lalaki. Napabaling na ng tingin si Alexa kay Luisa nang bigla itong suminghap. Bakit? Tanong niya sa kaibigan. OMG ka, te! Hinampas ni Luisa ang braso ni Alexa. Siya yung dating mayor na nasa balita kagabi. Yung na-ambush. Si Mayor Francis. Namilog na rin ang mga mata ni Alexa at muling napabaling ng tingin sa lalaking nakahiga sa kama. Siya yun? Sa nabasa kong balita kagabi. Kasama siya sa namatay. Nakagat ni Luisa ang ibabang labi. Naku, anong gagawin natin, Alexa? Nabalitang patay na siya. Pero nandito siya ngayon. Napabugan na lang ng hangin si Alexa. Hindi niya rin alam kung anong gagawin. Luisa, itago na muna natin siya rito habang hindi pa siya magaling. Kapag gising na siya, saka natin siya paalisin ng tahimik. At sa mga sumunod na araw, sa apartment na ni Luisa at Alexa tumira pansamantala para alagaan ang binata. Hindi pa rin ito nagigising at mukhang matatagalan pa bago ito gumising. Nagbabasa rin ng balita si Alexa at mukhang hindi nga alam ng pamilya ng binata na buhay pa ito. Marami siyang nabasang may koneksyon sa politika ang nangyari dahil may planong tumakbong governor ang binata. Makalipas ang 1 linggo, hindi pa rin nagigising ang binata. Magaling na ang maliliit nitong mga sugat pero hindi pa rin ang mga sugat na dulot ng tama ng mga bala. Paminsan-minsan ay dumudugo pa rin ito. Pero ginagamot naman ni Alexa para hindi lumala. Nasa kalagitnaan ng pagkakabit ng 4 fluid si Alexa nang magising na sa wakas ang binata. Kaagad umupo sa gilid ng kama si Alexa para tignan ang lalaki. Sir, maayos na po bang pakiramdam niyo? Masakit pa rin po bang katawan niyo? Sunod-sunod na tanong ni Alexa. Hindi kaagad nagsalita ang lalaki at marahan itong nalibot ang paningin sa paligid bago tumingin sa kanya. Napakurap si Alexa nang biglang sinubukan ng binatang bumangon. Sir, hindi pa po magaling ang mga sugat niyo. Kailangan niyo po munang magpahinga. Paalala ni Alexa at pinigilan itong tumayo. Where am I? Tanong nito na mahina pa ang boses dahil kagigising lang. Gaano ako katagal na walang malay? Nasa apartment po kayo ng kaibigan ko. At 1 linggo po kayong walang malay. Napabuga ng hangin ang lalaki. Sumandal ito sa headboard ng kama. Sir, mas mabuti pong dalhin kayo sa ospital para tignan ang... Hindi na natapos ni Alexa ang pagsasalita dahil sumingit kaagad ang lalaki. No, huwag mo akong dalhin sa ospital. Maagap nitong tanggi. I bet, you know who am I. At alam mo kung anong mangyayari kung dadalhin mo ako sa ospital. Napalunok si Alexa. Pero, naambush kami. At himala na, nakaligtas ba ako at nabuhay dahil sa'yo. Please, don't tell anyone. Where am I? At wag na wag mo sasabihin sa kahit kanino na buhay pa ako. The elections will be in 2 months. At sigurado ako na hinahanap pa rin ako ng mga kalaban ko. Napayuko na lang si Alexa. Isa lang naman siyang ordinaryong tao at nadahoy pa siya sa pampulitikang labanan. Pero hindi rin naman kasi niya kayang iwan ang isang taong nangangailangan ng tulong. Dito na lang muna ako magtatago hanggang sa gumaling ang mga sugat ko. For now, ikaw na ang personal caretaker ko. My personal nurse for the time being. Maasahan ba kita, miss? Napakurap si Alexa at napatitig na lang sa lalaki. Pero kalaunan, tumango na lang din siya. Ngumiti ang lalaki.
Salamat. Don't worry. Dahil kapag nakabalik na ako sa pwesto, hindi kita kakalimutan. You have skillful hands at magaling kang mag-alaga. Nurse ka siguro. Napayuko si Alexa. Hindi pa po. 3 beses na po akong nag-board exam. Ligwak sa 2 at wala pang results sa pangatlo. Kung hindi ka papasa bilang registered nurse, then be my personal nurse. What's your name? I'm Francisco Natividad III. Francis, for short. Inilahad ni Francis ang kamay nito na kaagad namang tinanggap ni Alexa. Nginitian niya si Francis. Alexander Grace Magdayaw. Alexa for short. Ngumiti si Francis at saka tumango. Now, Alexa, gusto ko mag-CR pero hindi ako makagalaw ng maayos. Help me please. Napakurap si Alexa at kaagad na tumayo. Inalalayan niya si Francis patungong comfort room. Sa labas lang siya naghintay dahil ito mismo ang nagsabing huwag na siyang sumama sa loob. Nagbuga ng hangin si Alexa at nakagat na lang ang ibabang labi. Hindi niya alam kung kaya niya bang alagaan ang taong nabalita na patay na. Pero nandito nakasama niya. Ipagdarasal na lang ni Alexa na maging maayos na ang lahat. Sa mga sumunod na araw, pag-aalaga at pag-aalalay lang ang ginawa ni Alexa kay Francis. May minsang bumubuka ang sugat nito na kinakailangan tahiin naman ni Alexa. Nasa loob lang ito ng apartment ni Luisa at walang balak lumabas kahit 1 beses lang. Kasalukuyang nasa kusina si Alexa at pinagluluto naman ng hapunan si Francis. Kakauwi lang ni Alexa sa kanyang part-time job. Si Luisa naman ay hindi pa nakakauwi dahil may night shift sa trabaho. Alexa, pwede ko bang mahiram ang cellphone mo? Napaangat ang tingin ni Alexa kay Francis na nakaupo sa sofa sa may sala. Busy si Francis sa pagbabasa ng mga dyaryo at sa panonood ng TV nitong mga nakaraang araw dahil mas mainam daw ang ganitong estilo ng pagkakalap ng impormasyon para hindi ito matunton ng mga kalaban. Saglit lang. Pinahid ni Alexa ang kamay sa apron bago niya dinampot ang kanyang bag at patakbong lumapit kay Francis para maibigay ang cellphone dito. Salamat. Ang tanging sabi ni Francis bago ito may tinipa sa cellphone. Pinagmasdan lang ni Alexa si Francis na naghihintay na sagutin ang tinatawagan nito. At makalipas ang ilang minuto, may sumagot nga. Tumayo si Francis at tumingin kay Alexa. Dito ka lang. Ibabalik kong cellphone mo. Mamaya. Sabi ni Francis bago ito marahang lumakad patungong kwarto at sinarado ang pinto. Napabuga ng hangin si Alexa. Baka tumawag si Francis ng kamag-anak o kakilala niya. Ani Alexa sa kanyang utak. Bumalik na si Alexa sa kanyang niluluto para tapusin na at makapag-dinner na sila. At sakto namang natapos ng ihanda ni Alexa ang pagkainan, lumabas si Francis ng kwarto at lumapit kay Alexa. Tumawag ako sa sekretarya ko. Bungad ni Francis habang inabot kay Alexa ang cellphone, kaya napaangat si Alexa ng tingin sa binata. Po, ayos lang ba yun? Hindi po ba kayo matutuntun dito? Sunod-sunod na tanong ni Alexa. Umiling si Francis. Kapagkakatiwalaan ang sekretarya ko. Alam niyang buhay pa ako. Siya ang dahilan kung bakit nakatakas ako sa ambush. Umupo si Francis sa tapat ng lamesa. Mananatili muna ako rito sa apartment niyo hanggang di pa ako magaling. Bukas, may darating na box na may lumang pera at ilang gamot at groceries. Napakurap si Alexa. Naku, hindi naman po kami nahihirapan. It's payment for my stay here. Putol ni Francis sa pagsasalita ni Alexa. Ayokong magmukhang parasite dito. Hindi na lang umangal ang dalaga. Naisip niyang mas mainam na rin yun dahil paubos na rin ang stock ni Luisa dito sa apartment at malayo pa ang susunod nilang sweldo. Tahimik lang sa hapag na kumain sina Alexa at Francis. Mayaman si Francis, kaya akala ni Alexa hindi kumakain ng pangmahirap na sardinas si Francis. Pero malakas itong kumain ng ginisang sardinas na may itlog. Napangiti na lang si Alexa habang pinagmamasdan ang binata na parang ilang araw na gutom kung kumain. Kaya rin siguro,
Mahal na mahal ang mamamayan si Francis dahil hindi ito maarte. Noong natapos silang kumain, umalik sa sala si Francis at muling nanood ng TV habang si Alexa ay naghugas ng mga plato. Nang matapos si Alexa, lumakad siya patungong sala at umupo sa tabi ni Francis. Sir, hindi po ba kayo naboboard dito sa loob? I'm used to staying inside the house. Noong mayor pa ako. Nakakalabas lang ako ng bahay kapag may importanteng lakad at kapag may event na kailangan ng presensya ko. Kung ako lang masusunod, gusto kong nasa bahay lang ako. Napabaling ang tingin ni Francis kay Alexa. Ikaw, bored ka ba? Napanguso ang dalaga. Medyo. Pumihit si Alexa paharap kay Francis. Sir, laro tayo saglit? Napakunot ang noo ni Francis. Anong laro naman? Inangat ni Alexa ang kamay at nilevel sa mukha ni Francis. Napakunot ang noong tumitig naman si Francis sa kamay nito. Hulaan mo po kung saan tuturo ang kamay ko gamit ang ulo niyo po. Kapag tama kayo, panalo ka at ako naman ang manghuhula. Kapag mali, pipitikin ko kayo sa noo. Game? Excited na paliwanag ni Alexa. Hindi sumagot si Francis at pinanliitan lang ng mga mata si Alexa. Ngumiti naman siya bago niya ginalaw sa kanan ang kamay niya na sinabayan ng pagbaling ni Francis ng tingin sa parehong direksyon ng kamay ni Alexa. Natawa na lang ang babae. Oh, magaling ka pala sir. Ikaw naman, bilis. Napangiti si Francis bago nito inangat ang kamay. Nakatutok si Alexa sa kamay ni Francis at noong tumuro sa kaliwa ang kamay ng lalaki ay mabilis siyang humarap doon. Natawa na rin si Francis. You're fast. Sir, mag-ready ka na. Mag-focus ka. Baka mapitik ko ang noo mo. Ani Alexa at ipinwesto na ang kamay. Hindi na binigyan ni Alexa ng oras si Francis para mag-ready. Mabilis niyang tinuro ang kamay sa kanan at sa kaliwa naman humarap si Francis. Namilog ang mga mata ni Francis at bago pa ito makapagsalita, pinitik na ni Alexa ang noo nito. Umalakhak ang dalaga at sumayaw pa sa sobrang tuwa. Yes! Panalo ako! Ako ulit! Hindi maiwasang tumitig ni Francis sa masayang muka ng dalaga. Ang lawak ng ngiti ni Alexa. Tuwang-tuwa dahil nakapitik sa noo ni Francis. Hindi na napigilan pa ng binata at natawa na rin siya. Natutuwa na rin siya sa mga ekspresyon ni Alexa kaya nagpatuloy sila sa paglalaro at sinasadya niyang magpatalo para matignan ng mas matagal ang ngiti nito. Noong natapos na sila sa kanilang laro, pulang-pula ang noo ni Francis at namamaga. Gabi na at tulog na si Alexa, habang si Francis naman ay nilalagyan ng yelo ang namamagang noo. Napapuga ng hangin si Francis. Kung hindi ko pa siya sinabihang inaantok na ako, baka mabiyak na niya ang bungo ko sa kakapitik. Masakit pa naman. Ani Francis sa kanyang isip. Pero kahit namaga ang kanyang noo, ay ayos lang sa kanya. Ngayon na lang ulit siya nakakangiti at nakakatawa ng totoo dahil nag-e-enjoy siya at dahil iyon kay Alexa. Kinabukasan, tumating nga ang box na sinasabi ni Francis. Akala ni Alexa ay maliit lang, kaya laking gulat niya nang may 2 box na halos kasing tangkad niya kapag magkapatong ang nasa sala ngayon. Ano to? Ref? Gulantang na tanong Luisa habang nakatitig sa mga box. Buong mall bang pinabili mo, Sir Francis? Hindi pa rin makapagsalita si Alexa sa sobrang gulat. Sigurado siyang pagchichismisan na sila ngayon sa labas dahil sa mga box na narito ngayon sa loob ng apartment ni Luisa. That's a month worth of groceries and other necessities. Sagot ni Francis na para bang normal na sa kanyang mamigay ng ganito karami. Check nyo, baka may kulang dyan na hindi ko napabili. Tumili si Luisa bago patakbong lumapit sa boxes at pinagtatanggal ang takip. Si Alexa naman ay napabaling ng tingin kay Francis. Sir, ang dami naman nito. Hindi naman kayo magtatagal dito, hindi ba? Nag-aalalang tanong ni Alexa. Ngumiti si Francis. As I've said, bayad ko yan sa pagpapatuloy nyo sa akin rito. Kulang pa nga yan dahil sa
Ginawa pa kitang personal nurse ko. Oh my gosh! Kompleto ang kulay ng mga pansit canton. Pati bote ng mga condiments meron. Tili ni Luisa habang isa-isang nilalabas sa box ang mga groceries. Sir Francis, sa susunod na eleksyon kung tatakbo kayo, sa inyo na talaga ako boboto. Sabay nang natawa si Alexa at Francis kay Luisa. Dalhin na natin yan sa kusina. I-arrange na natin yan doon. Ani Alexa at saka lumakad papalapit kay Luisa para maisa-isa nila ang paglagay ng groceries sa cabinet at sa ref. Habang busy sa pag-arrange ng groceries sina Luisa at Alexa, nakasandal lang si Francis sa gilid ng lamesa at pinagmamasdan ang dalawang dalaga. Pero mas napapansin ni Francis si Alexa. Simula kasi noong dito na nanatili si Francis, kagabi lang sila ni Alexa nagmukhang close at naging magaan ang atmosphere kahit papaano. Natutuwa siyang gumagaan na ang loob ni Alexa sa kanya. Medyo may kataasan ang cabinet ni Luisa, kaya pumatong na sa monoblock chair si Alexa habang inisa-isa ang paglalagay ng mga delata at instant noodles sa cabinet. Paalis na sana si Francis nang biglang gumalaw ang pinapatungang upuan ni Alexa. Ah! Tili ni Alexa nang nawalan siya ng balanse. Mabilis namang nakalapit si Francis at nasalo niya si Alexa bago pa ito bumagsak sa sahig. Hindi pa gaanong magaling ang sugat ni Francis kaya napakunot ang mukha niya nang maramdaman ang pagkirot ng sugat sa tagiliran. Napasinghap si Alexa. Naku po, sir. I'm sorry. Sir, ayos lang po ba kayo? Mabilis na kumala si Alexa sa pagkakahawak ni Francis at tinignan kaagad ang sugat ng binata. Naku po, nagbe-bleed na naman ang sugat niyo. Gamutin po natin kaagad. Hindi na hinintay pa ni Alexa ang sagot ng lalaki. Hinawakan na agad ni Alexa ang kamay ni Francis at hinila ang binata papasok sa kwarto nito para magamot at mapalitan na kaagad ang bandages. Pinaupo ni Alexa si Francis sa kama habang nagmamadali siyang kunin ang medicine kit at bandages. Tahimik namang sinusundan ni Francis ng tingin si Alexa. Maghubad po kayo. Utos ni Alexa kay Francis pagkalapit niya rito. Napakurap naman si Francis at mukhang nagdadalawang isip ito kaya napapuga ng hangin ang dalaga. Gusto mo bang makita ang matigas kong... Pili yung biro sana ni Francis pero hindi pa man niya natatapos ang sasabihin nang biglang sumingit si Alexa. Kailangan mo pong maghubad para mapalitan ko ang bandages niyo. Saka, hindi po ako interesado dyan. Tumango na rin si Francis bago marahang inalis ang suot na t-shirt. Yumuko kaagad si Alexa para tanggalin ang nadumihang bandages na nakaikot sa katawan ng binata. Bakit niyo naman po kasi ginawa yon? Alam niyo namang hindi pa kayo tuluyang magaling at hindi pa naghihilom ng tuluyan ng mga sugat niyo. Sermon ni Alexa. Hoy, gusto mo bang panoorin lang kitang bumagsak sa sahig? Alam mong hindi ako tatayo lang at manonood. Angal naman ni Francis. Napanguso si Alexa. Pero sir... Sir ka ng sir. Putol ni Francis sa pagsasalita ni Alexa. Tawagin mo kaya ako sa pangalan ko. Si Francis ako, Alexa. Hindi si sir. Napaangat na ng tingin si Alexa sa binata. Napakurap siya nang magkasalubong ng mga mata niya ang malambing na titig ni Francis. Pero... Sir naman talaga kita. Dahil personal nurse mo ako, sir. Ani Alexa na nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso. Ngumiti ang lalaki. You can speak informally with me, Alexa. Hindi naman gaanong nagkakala yung edad natin. At saka, malapit ka na sa akin. Napakurap si Alexa. Hindi niya makayanan ang intensidad ng titig ni Francis kaya muli siyang napayuko. Okay. Napalunok siya. Francis? Ushu! Biglang may nagsalita mula sa pintuan kaya parehong nagulat na nababaling sina Alexa at Francis doon. Nakatayo sa pintuan si Luisa na malisyosang nakangisi at may bitbit na chichirya. Kung plano mong tumakbo sa puso ni Alexa, Sir Francis, sa'yo na rin ang boto ko. Pinandilatan ni Alexa si Luisa. Ano ba, Luisa?
pagsuway niya sa kaibigan. Nararamdaman ni Alexa ang pag-iinit ng buong mukha niya. Tumawa lang si Francis. Mariin na lang na napapikit si Alexa at napailing. Ewan ko sa inyo. Inaatake na ng kaba at kahihiyan si Alexa. Kaya naman, binilisan niya na lang ang paggamot sa sugat ni Francis at inikutan ng bandages ang katawan nito bago siya nagmarcha palabas ng silid at palabas ng apartment. Kinagabihan, dumiretso si Alexa sa bahay nila imbes na sa apartment ni Luisa. Nakapaghabili naman na si Alexa ang mga dapat gawin ni Luisa kapag may kailangan si Francis. At isa pa, napapadalas na kasi ang kanyang pagpunta sa apartment at baka magtaka na ang pamilya niya kung hindi siya uuwi sa kanilang bahay. Buong gabi halos hindi makatulog si Alexa dahil pumapasok pa rin sa isip niya ang naging pag-uusap nila ni Francis habang pinapalitan niya ang bandages ng sugat ng lalaki. Napahawak na lang siya sa kanyang dibdib dahil nagsisimula itong magwala. Pumikit na si Alexa at natulog na. Kinabukasan, day off niya dahil weekend. Bumili muna siya ng mga prutas na gusto ni Francis bago siya dumiretso sa apartment ni Luisa. Luisa, nandito na ako, sabi ni Alexa pagkapasok niya sa pinto ng apartment ng kaibigan. Dito na lang ako buong... Nahinto siya sa pagsasalita dahil napaigtad siya nang biglang bumukas ang pinto mula sa kwarto. At mula roon, lumabas si Francis na magulo ang buhok, maitim ng kaunti ang eyebags at maikaunting pula ang suot nitong t-shirt na puti. Napakurap si Alexa. Sir Francis, anong nangyari sa inyo? Imbes na sumagot, nagmarcha si Francis papalapit sa kanya at sa isang iglap ay kinulong si Alexa sa kanyang mga bisig. Si Alexa naman ay nanigas at namimilog ang mga mata dahil sa ginawa ng binata. Nagbuga ng hangin si Francis. Thank God, you're back. Bulong nito. Akala ko, umalis ka at hindi na babalik dahil sa sinabi ko kahapon. Nagsalubong ang kilay ni Alexa. Marahan niyang tinulak si Francis papalayo sa kanya. Aalis? Bakit naman ako aalis at hindi na babalik? Akala ko, nagalit ka dahil sinabi kong napalapit ka na sa akin. Napakurap si Alexa. Ano? Sa tingin mo, aalis ako nang dahil lang sa sinabi mo? Natawa ito. Sir, personal nurse mo ko. Hindi ka pa totally magaling at hindi ka naman pwedeng makalabas para sa ospital magpagamot. At isa pa, hindi ko pa natatanggap ang sweldo ko, no? Kaya hindi talaga ako aalis. Nabunutan ng tinik ng dibdib si Francis, kaya nakahinga siya ng maluwag. Ngumiti si Francis at hinila ulit si Alexa para mayakap. Next time, magsabi ka kung aalis ka at kung kailan ka babalik. Marahang sabi nito. Halos hindi ako makatulog dahil sa pag-overthink. Di ba ka, ayaw mo na sa akin? Ang OA mo naman, sir. Hindi ba ako pwedeng umuwi sa amin? Namiss kong pamilya ko kaya umuwi ako. Ikaw ba, hindi mo ba namimiss ang pamilya mo? Namimiss, pero kaya naman nilang mabuhay nang wala ako. Baka nga, natutuwa pa sila dahil wala na ako noon. Dahil sa sinabi nito, kumalas si Alexa sa pagkakayakap ni Francis. Anong ibig mong sabihin? Wala, never mind. Ginulo ni Francis ang buhok niya. Anyway, gutom na ako. Hindi ba ako nag-aagahan? Ipagluto mo ko ng breakfast, please. Okay. Tipid namang sagot ni Alexa. Kahit kuryoso si Alexa sa sinabi nito, mas pinili niyang sundin na lang ang gusto nito. Kaya naman, tahimik na pinagluto ni Alexa si Francis at inihanda ang lamesa. Hindi rin nakapag-breakfast si Alexa, kaya sumambay na siya. Tanging ang tunog lang ng mga kubyertos na tumatama sa plato ang maririnig sa pagitan nilang dalawa. Hindi ko choice ang tumakbong politiko. Biglang pagbasag ni Francis sa katahimikan, kaya napaangat na si Alexa ng tingin sa kanya. Pinilit lang ako ng pamilya ko dahil tradisyon na ng pamilya namin na nagiging mayor ang lalaki sa aming pamilya. Noong una, ayoko talaga. Pero nung nakilala kong mga nasa laylayan na nangangailangan ng tulong,
Naisip ko na baka itong gusto ng Panginoon para sa akin. Kaya pinagpatuloy ko na lang hanggang sa nagustuhan ko ang pagsiservisyo sa publiko. Napangiti si Alexa habang nakikinig kay Francis. Kahit na mga buhaya ang pamilya nito, mabait pa ring tao si Francis. Nagpapasalamat si Alexa na si Francis ay hindi kagaya ng mga politikong napapako ang mga pangako. Pero hindi nagustuhan ng mga pamilya ko ang programa ko dahil nakafocus daw masyado sa mga hindi importanteng tao. Minsan na nga rin kaming nagtalo dahil mas pinili kong huwag aprobahan ng gusto niyang gawing resort ang island na may mga nakatirang ilang daang pamilya na mawawala ng tirahan at hanap buhay kung sakali. Sa tingin mo, ang pamilya mo kaya ang nag-utos sa nangyaring ambush sa'yo? Nagkibit balikat si Francis. I don't know. Pero kahit hindi kami nagkakaintindihan ng pamilya ko, hindi sila umaabot sa ganito, kalala. Natahimik ulit silang dalawa at pumigat ang atmosphere ng paligid. Nakagat ni Alexa ang ibabang labi at naisipang muling magsalita para mawala ang mabigat na hangin. Sir Francis, gusto mo bang lumabas tayo ngayon? Day off ko. Pwede tayong gumala. Natigilan si Francis. What? Pero alam mo namang hindi ako pwedeng lumabas. Kaya nga naimbento ang salitang disguise, Sir Francis. At gagamitin natin yon mamaya. Pumalakpak si Alexa. Malapit na gumaling ang mga sugat mo at pwede ka na kumilos ng normal. Pwera lang sa pagbubuhat ng mabibigat. Kaya bilang reward para sa pagiging masunurin mong pasyente, igagala kita sa labas. My treat. Kinindatan ni Alexa si Francis. Dahilan para hindi gumana ang utak at bibig ng binata at hindi na siya nakaangal pa. Pagkatapos nilang kumain ng agahan, ay pinaligo na ni Alexa si Francis at hinanda ang mga susuotin nito. Habang siya naman ay nagsimula na ring magbihis. Makalipas ang ilang minuto, nakabihis na ng puting off-shoulder na floral dress si Alexa at naka-half ponytail ang buhok. Hindi siya marunong maglagay ng makeup, kaya light lang ang nailagay niya sa muka. Bumukas na ang pinto mula sa bathroom, kaya lumingon si Alexa. Nakagat na lang niya ang ibabang labi nang lumabas mula roon si Francis na balot na balot. Nakasuot na ito ng itim na cap, puting mask, puti na hoodie, jacket at itim na jogging pants. Alexa, kung iniisip mong bored ako rito, kaya mo ako gustong ipasyal sa labas. Sinasabi ko sa'yong ayos lang ako rito sa loob. Angal ka agad ni Francis. Ang init-init sa labas, tapos ganitong suot ko. Huwag na tayo lumabas. Umiling si Alexa. Lalabas tayo, minsan lang naman to eh. Tumakbo si Alexa papalapit sa kanya at sa kanya inilingkis ang mga braso sa braso nito. As I've said, reward mo to. Isipin mo na lang na dito. Napakurap si Francis. Date? Kaya let's go! Para sa date nilang dalawa, sa malapit lang dinala ni Alexa si Francis. At dahil ang pinakamalapit na pasyalan sa kanila ay ang amusement park, doon na sila. Pagkapasok nila sa amusement park, halos magsiksikan na ang mga tao sa sobrang dami. Kaya naman, nahinto sila sa tapat ng entrance. Nakalimutan kong weekday pala ngayon. Napakamot si Alexa sa ulo niya. Makakapaghintay ka naman siguro sa pila? Napabuga ng hangin si Francis. Nandito na tayo. Ano pa bang magagawa natin? Napangiti si Alexa. Sisiguraduhin ko na magiging masaya ang araw na to para sa'yo, Sir Francis. Kaya tara na sa unang ride! Woo! Matagal-tagal na rin naman, simula noong huling beses na nagkaroon ng time mag-enjoy si Francis. Kaya hinayaan niya na lang si Alexa habang hinihila siya ng babae kung saan-saan. Kahit malapit na gumaling ang mga sugat ni Francis, nag-iingat pa rin ang dalaga. Kaya naman, hindi sila sumasakay sa mga rides na masyadong magalaw, kagaya ng roller coaster. Nag-iikot-ikot na lang silang dalawa sa buong park para tikman lahat ng pagkain na binibenta roon. Inabot ni Alexa ang corn dog kay Francis. Heto, try mo to, sir. Baka kasi nagugutom ka na. Kanina pa kasi tayo naglalakad eh. Umiling si Francis. No, I'm good. Ikaw na lang kumain dyan. Sir,
Kung inaalala niyong baka may makakilala sa inyo kapag hinawi niyo ang mask niyo, huwag po kayong maglala. Pwede ko kayong takpan habang kumakain. Kinindatan ni Alexa si Francis at tanging tawa na lang ang naisagot nito dahil masyadong nakakatuwa ang babae. Inikot ni Francis ang mga mata sa paligid. Sumakay tayo sa kahit isang ride lang. Pwede ba sa Ferris wheel? Napakurap si Alexa at napabaling ang tingin sa direksyon ng Ferris wheel na nasa malayong kaliwa. Hala, sir, sure ka ba? Halos puro mga couple lang sumasakay dyan eh. Inangatan ni Francis ng kilay si Alexa. Uy, wala namang karatulang nagsabi na bawal sumakay ang friends nilang. Gusto pa sanang umangal ni Alexa pero naalala niyang nandito sila sa amusement park para ipasyal si Francis. Kaya dapat napalugurin ni Alexa ang kung ano man na gusto nito. Maraming nakapila sa tapat ng ticket booth pagkarating nila sa Ferris wheel. Medyo mabagal din ang ikot dahil halos mga magjowa ang nakasampa sa wheel. Napakhamot na lang ng ulo si Alexa. Hindi naman sa ayaw niyang sumakay, pero nahihiya siyang baka isipin ng iba na boyfriend niya ang kasama niyang si Francis. Nahihiya siya kay Francis. Tahimik lang sila habang nakapila sa ticket booth. At nung sila na ang nabigyan ng ticket at malapit ng makasakay, nahalata ni Alexa na umabot sa mga mata ni Francis ang ngiti nito. Kahit papaano, gumaan ang loob ni Alexa dahil masaya naman pala ang binata. Nung nakasampa na sila sa Ferris wheel, tahimik lang ulit silang dalawa. Tumitingin si Alexa sa baba habang paangat sila ng paangat. Hindi ka ba matatakutin sa heights? Biglang tanong ni Francis, kaya napabaling ng tingin si Alexa sa kanya. Umiling siya. Hindi na. Dati, oo. Pero nasanay na rin ako dahil nasubukan ko nang sumakay ng airplane. Ilang beses na noong sumasali pa ako sa mga volunteers at medical mission sa iba't ibang panig ng bansa. Napatango si Francis. Gusto mo talagang nasa medical field ka? Tumango rin si Alexa. Ang sarap lang kasi sa feeling kapag, alam mong, may natutulungan kang tao. Tapos makikita mo ang relief sa mukha ng mga kamag-anak nila kapag nalaman nilang maayos na ang pasyente. At saka, naranasan ko na po kasi sa lola ko na namatay siya sa harap ko dahil malubha yung sakit niya. At wala man lang akong nagawa dahil hindi ko alam kung paano. Kaya simula noon, ginusto ko ng maging nurse. Once I'm back in my position in the government, I'll help you na makapasok at makapagtrabaho sa isang ospital. Ani Francis, kaya napasinghap si Alexa. Talaga, Sir Francis? Bayad ko na rin sa'yo dahil niligtas mo ako. At okay na ako ngayon dahil sa'yo. Salamat, sir. Pagkatapos nilang sumakay sa Ferris wheel, naglibot-libot pa sila sa buong amusement park at sinubukan pa ang ilang booths na naroon. Gabi na noong nakauwi sila at matataas pa rin ang enerhiya nilang pareho. Kaya naman, nag-inuman muna silang dalawa sa sala. Besides, hindi makakauwi si Luisa ngayong gabi dahil busy sa trabaho. Ang cute mo dito, Sir Francis. Ani Alexa, sabay halakhak at turo sa picture na kuha nila sa photo booth ng amusement park kanina. Bagay pala sa'yo ang cat ears. Napailing na lang si Francis. Medyo marami-rami na rin ang nainom nila pareho at namumula na ang mukha nilang dalawa. Senyales na may tama na sila ng alak. Naiihi ako. Garalgal ang boses na sabi ni Alexa. Kanina pa siya nagsasalita pero si Francis tahimik lang at mukhang inaantok na. Tumayo si Alexa at pasuray-suray na lumakad patungong comfort room. Pagpasok niya roon, halos sa pants niya na lang siya maihi dahil hindi niya maibaba ng maayos ang zipper. Pero makalipas ang ilang minutong pagsubok, nakaihi na rin siya at saka siya lumabas. Napansin ni Alexa na wala na sa sala si Francis. Sir Francis? Nakita ni Alexa si Francis na nasa kusina na pala. Sinusubukan nitong magsalin ng tubig sa baso pero dahil lasing na, hindi nito maisakto ang tubig sa baso. Tumawa si Alexa habang pasuray-suray na lumapit kay Francis. Sir,
Ako na dyan. Bumalik ka na lang sa sala. Uhaw ako. Sagot na lang ni Francis sa mahinang boses. Hindi mo nga kaya eh. Tumawa si Alexa. Tumawa rin ang binata. As if naman kaya mo rin. Nag-agawan silang dalawa sa pitsel ng tubig at tumitilapon na ang laman nito. Hanggang sa nabitawan ni Francis habang hinihila ni Alexa ang kabila, kaya naman sa kanya lahat nabuhos ang tubig. Napasinghap ang dalaga nang maramdaman ang malamig na tubig na yumakap sa balat niya. Oops. Napanguso si Francis. Ah, ganoon pala ha? Tinapunan din ni Alexa ng tubig ang binata. At nang nagulat si Francis, bumulanghit ng tawa si Alexa. Gumanti rin si Francis. Gumanti ulit ang dalaga. At para silang mga batang nagsasabuyan ng tubig sa kusina. Basang-basa na ang sahig at naghabulan pa silang dalawa. Habang patakbo si Alexa patungong sala at hinahabol si Francis, nadulas bigla ang binata. Kaya namilog ang mga mata ni Alexa at mabilis siyang humawak sa braso nito para sana pigilan. Kaso, dahil mabigat ang lalaki, nasama na siya sa pagbagsak nito. Aray ko! Aray ko. Parehong bigkas nilang dalawa nang bumagsak sila sa sahig. Tumawa si Alexa. Ang kulit mo! Paano kung bumuka ulit ang sugat mo? Kahit nakapikit, ngumiti si Francis. Nandyan ka naman para tahiin ulit. Napailing na lang si Alexa habang tumatawa pa rin. Nahihilo na siya kaya naman pumikit na lang siya at hinayaan ang sariling humiga sa tabi ni Francis. Alexa. Tawag bigla ni Francis. Inaantok na sagot nito. Hindi na nagsalita si Francis kaya naman nagmulat na ng mga mata si Alexa. Nagbaling siya ng tingin kay Francis at bago siya makapagsalita, sinalubong bigla ng mga labi ni Francis ang kanyang mga labi para sa isang mabilis na patak ng halik. Sir? Halos bulong na sabi ni Alexa noong bahagyang lumayo ang mukha ni Francis mula sa kanya. Nararamdaman niyang tumatama ang mainit at amoy alak nitong hininga sa mukha niya. Hindi na ulit nagsalita si Francis at nakatitig lang ito sa mga labi niya. Hinawakan ni Francis ang batok ni Alexa at sa kamarahang hinila papalapit para halikan ulit pero hindi na mabilis. Napapikit na lang si Alexa nang maramdaman ang marahang paggalaw ng malambot nitong labi sa kanya. Hindi na namalayan ni Alexa na gumaganti na rin pala siya ng halik dito. Hindi niya alam kung dahil pa ba sa alak o nahihilo na siya at nalulunod na sa mga halik ng lalaki na palalim ng palalim. Kumibabaw sa kanya si Francis at mas pinalalim nito ang halikan habang ang mga kamay ay nagsisimulang maglakbay sa katawan ni Alexa. Napasinghap na lang si Alexa at pinulupot ang mga braso sa leeg ni Francis. Masyadong mabilis ang lahat. Nakita na lang ni Alexa na nasa kama na silang dalawa sa loob ng kwarto ni Francis at isa-isa nang tinatanggal ang saplot ng isa't isa habang nagkahalikan pa rin. Mas lalong nalalasing si Alexa dahil sa estrangherong pakiramdam na pinaparamdam ni Francis sa kanya. At nang tuluyan ng nag-isa ang mga katawan nila, mariin na lang na napapikit si Alexa at tinanggap ng buo si Francis. Noong gabing iyon, walang pagkaalam si Alexa at hinayaan niya na lang na maghari ang kamunduhan sa katawan niya. Kinabukasan, nagising si Alexa na parang binibiyak ang ulo. Aalis na sana siya sa kama nang mapagtanto niya kung nasaan siya at napasinghap siya nang makitang hubot-hubad siya at maraming pulang marka sa katawan. Diyos ko, anong nangyari? Natatarantang tinignan ni Alexa ang katawan at noong nahawi niya ang kumot, sa kanya napansin ang katabi niyang mahimbing na natutulog. Hubot-hubad at maraming kalmot ang likuran. Bumilis ang tibok ng puso niya at nag-init ang buong muka. Oh my God! Singhap ni Alexa at mabilis siyang bumaba ng kama. Napangiwi siya nang maramdaman niyang kumirot ang kanyang pagkababae at bahagyang humapdi. Nasapu na lang niya ang noo niya. Diyos ko,
Anong katangahan to? Mabilis na tumakbo si Alexa patungong CR para maligo. At habang naliligo siya, gusto niyang umiyak dahil sa lahat ng taong pwede niyang makasama sa kama, ang kanyang amo pa na dapat ay inaalagaan niya lang, hindi kinakama. Nagbihis na kaagad si Alexa pagkatapos at hindi na niya hinintay pang magising si Francis bago umalis ng apartment para pumasok sa trabaho niya. Masyadong nahihiya si Alexa sa nangyari at hindi niya alam kung paano haharapin si Francis. Noong gumabi na at tapos na siya sa kanyang trabaho, hindi pa siya umuuwi dahil nagdadalawang isip siya kung sa apartment ba ni Luisa siya dediretso o uuwi na lang sa kanila. Pero nakatanggap siya ng text mula kay Luisa na pinapapunta siya sa apartment nito dahil may sweldo na si Luisa at celebrate sila. Kaya dumiretso na siya sa apartment ng kaibigan. Nasa tapat na ng apartment ni Luisa si Alexa pero hindi niya magawang kumatok dahil kinakabahan siya. Pero kusang bumukas ang pintuan at napaawang na lang ang mga labi niya nang makitang si Francis ang nagbukas ng pinto. Seryoso ang mukha nito at mukhang inaabangan nito ang pagdating ni Alexa. "Sir!" Bati agad ni Alexa at pilit na ngumiti. "Hello? Nandiyan na ba si Luisa?" Nag-angat lang ng isang kilay si Francis. Sir, so, after what happened to us last night, biglang balik sa pagiging formal? Nakagat na lang ni Alexa ang ibabang labi. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa binata. Wala pa si Luisa. Pasok ka muna. May sasabihin ako sa'yo. Sabi nito at nauna na itong umalis. Napabuga na lang ng hangin si Alexa. Malakas ang kabog ng dibdib niya habang naglalakad siya patungong sala at umupo sa sofa ng katapat ng inuupuan ni Francis. In less than a month, simula na ng eleksyon. Panimula ni Francis. Babalik ako sa probinsya ng Patago. Isama kita, Alexa. Ha? Pero may trabaho ako rito at nandito ang pamilya ko. Alexa, kailangan kitang isama dahil personal nurse kita at kailangan kita. Don't worry, may utusan ako para ipaalam ka sa trabaho mo. Ako rin ang bahala sa pamilya mo. Sumama ka lang sa akin. Nakagat na lang ni Alexa ang ibabang labi. Nagmamakaawa ang mga titig ni Francis sa kanya at hindi niya magawang tanggihan ang tanging lalaking nagpapabilis ng tibok ng puso niya. "Sige, sasama ako sa'yo, Francis." Napangiti ang binata. Kaya kinabukasan, may dumating kaagad na itim na van, hindi pa man sumisikat ang araw. Ni hindi na sila nag-impake dahil nagmamadali. At habang sila ay nasa biyahe, nag-message lang si Alexa kay Luisa na nakaalis na sila at hindi pa sigurado kung kailan babalik. Napatitig si Alexa sa papasibol na araw sa labas ng heavily tinted windows ng kotse. Ito pa lang ang unang beses na desidido siyang sumama sa isang lalaki. Alam rin naman niyang poprotektahan siya ni Francis. Naramdaman niya ang braso ni Francis na umikot sa bewang niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Alexa at nababaling ng tingin kay Francis. You can sleep. Gigisingin kita kapag nakarating na tayo. Malambing na bulong ni Francis. Napakurap si Alexa bago tumango. Nararamdaman ng dalaga ang pag-iinit ng mukha niya. Bukod sa kanilang dalawa ay may kasama silang driver. Pero sigurado si Alexa na hindi agad mapapansin ng driver kung ano ang gagawin nila ni Francis dahil nasa pinakalikuran na sila ng van. Bago pa man mapunta sa ibang bagay ang utak ni Alexa, pinilit na lang niyang sariling matulog. Hindi niya alam kung gaano sila katagal bumabiyahe. Pero nagising na lang siya na nasa loob na siya ng isang bahay na mula Spanish era ang disenyo. Nakahiga si Alexa sa kama at may kumot na nakatabon sa katawan. Napatingin si Alexa kay Francis na nakatayo sa may bintana. "Francis, bakit hindi mo ako ginising?" Napalingon sa kanya si Francis. Good morning, Alexa. Did you sleep well? Napanguso ang dalaga. "Akala ko, gigisingin mo ako kapag nakarating na tayo." Tumawa si Francis.
Ang himbing na tulog mo eh. Nakakayang gisingin ka. Lumakad ang binata papalapit sa kanya at saka umupo sa gilid ng kama. Hinawakan ni Francis ang kamay ni Alexa bago nagsalita. For the meantime, we will be staying here while I'm sorting things outside before the election comes. Promise me, Alexa, na kapag ikaw lang mag-isa rito, huwag mong pagbubuksan ng kung sino mang kakatok. At kapag may nararamdaman kang hindi maganda, tawagan mo ko kaagad. Understand? Naguguluhan si Alexa pero tumango na lang siya bilang sagot. Napangiti naman si Francis bago marahang hinila si Alexa papalapit para patakan ng halik sa noo ang dalaga. Alis muna ako saglit. May kikitain lang ako. Babalik ako kaagad bago mag-dinner para sabay tayong kakain. Paalam ni Francis. Nabangiti na rin si Alexa. Bilisan mo Natawa na lang ang binata. Hinalikan niya muna sa kamay si Alexa bago tuluyang lumabas ng kwarto at umalis na. Napabuga naman ng hangin si Alexa bago tumayo at lumapit sa bintana. Puro mga puno at mga halaman ang nakikita ni Alexa sa paligid, kaya malamang nasa isang probinsya sila. At mukhang sila lang ang nandito dahil wala siyang nakikitang ibang bahay. Sa mga sumunod na araw, palagi nilang naiiwan si Alexa na mag-isa sa mansyon. May dumadating namang sekretarya ni Francis para paglutuan siya ng pagkain at binibilihan din siya ng iba niyang kailangan. Umuuwi naman si Francis pero halos umaga na. At kung uuwi ito, natutulog din diretso. Malapit nang mag-3 linggo at nababagot na si Alexa. Gusto niyang lumabas ng bahay pero hindi siya pwedeng lumabas. Ayon na rin kay Francis. Kung ano-ano na lang ang kinakain niya. At ngayon, gusto niya ng mangga na sinawsaw sa ketchup. Pero ayaw niyang ang sekretarya ni Francis ang bibili para sa kanya. Gusto niya si Francis mismo ang bibili at maghahatid nun sa kanya. Napabuga na lang ng hangin si Alexa at napasandal sa headboard ng kama. Ay nako, kung ano-anong pagkain na lang ang gusto kong kainin para naman akong naglilihi dito. Kaagad na natigilan si Alexa nang may natanto. Tumalon ang puso niya at saka bumilis ang takbo. Napahawak na lang si Alexa sa bibig niya. Hindi naman siguro. Imposible. Napahawak si Alexa sa noo niya. Isang beses lang naman naming nagawa yun. Imposibleng. Napabuga ng hangin si Alexa. Binilang niya kung ilang araw mula noong may nangyari sa kanila ni Francis, pati ang kung kailan ang huling dalaw niya. Hindi mapirmi si Alexa. Kailangan niyang lumabas para bumili ng pregnancy test para makasiguro siya. Kaya kahit sinabi ni Francis na wag siyang lumabas nang walang kasama, lumabas pa rin siya. Nagsuot na lang siya ng itim na hoodie jacket, nakamask at eyeglass para hindi siya makilala ng mga naghahanap kay Francis. Nilakad lang ni Alexa ang kagubatan. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang naglakad bago nakarating sa National Highway. May dumaang tricycle na pinara niya kaagad para pumunta sa pinakamalapit na paggamutan o pharmacy. Noong nakabili na si Alexa ng 5 pregnancy test kits, nagpunta kaagad siya sa isang public restroom para mag-test. Kabado siya habang naghihintay ng result ng 5 pregnancy test. At noong lumabas na nga, ay natigilan siya. Positive. Mahinang bulong niya. Napahawak siya sa bibig niya. Buntis ako. Positive. Hindi maiwasang makaramdam ng kaba ni Alexa dahil first time niya. Pero natutuwa rin dahil magkakaanak na sila ni Francis. Kaya naman, mabilis niyang nilagay sa loob ng bulsa niya ang positive na pregnancy test at nagmadaling lumabas ng restroom para umuwi na at ibalita kay Francis mamayang gabi ang good news. Hindi pa man siya nakakalayo sa restroom ay biglang may nagtakip ng panyo sa mukha niya at kinaladkad siya. Nagpumiglas siya at sinusubukang makawala. Pero dahil sa kemikal na nasa panyo, unti-unti siyang nawalan ng malay. Sa kabilang dako, katatapos lang ni Francis sa kanyang mga hinahandang papeles para sa nalalapit na eleksyon. Maaga niyang tinapos ang trabaho niya para makauwi na siya dahil miss na niya si Alexa.
Napahinto si Francis sa pagliligpit ng gamit at napabaling sa paper bag na may lamang mangga na hinahanap ng kasintahan. Napangiti si Francis at hindi na makapaghintay na umuwi. Sir, may ire-report ako. Biglang sabi ng sekretarya niya, kaya napatigil siya. May kasamahan tayong nakakita sa Alupores ng kalaban sa bayan. Mukhang natuntun rin yata nila kung nasaan tayo. Ang unang pumasok sa isip ni Francis ay si Alexa. Kaya kaagad na dinampot ni Francis ang cellphone at tinawagan ang numero ng dalaga. Ilang ring na pero hindi pa rin sumasagot si Alexa. Napamura na lang siya bago patakbong lumabas at tumiretso sa kotse niya sa baba. Pagkasakay niya pa lang, pinaharurot niya na kaagad ang kotse paalis. Alexa! Sigaw agad ni Francis noong tinigil niya ang kotse sa tapat ng mansyon. Alexa! Nandiyan ka pa sa loob? Alexa! Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ng babae habang nililibot ang buong bahay. Hindi niya ito mahanap. Muli niyang tinawagan ang numero ng dalaga at narinig niya ang ringtone na nagmumula sa kwarto nito. Mabilis siyang tumakbo papunta roon at bumagsak ang balikat niya nang makita ang cellphone na nasa ibabaw ng kama. Nagre-ring at pangalan niya ang nakadisplay sa screen. Napasabunot na lang si Francis ng ulo at napaupo sa kama. Nababaliw na siya. Hindi niya alam kung saan niya hanapin si Alexa at kung sino ang unang kokontakin. Biglang nagring ang cellphone ni Francis at nakita nga may tumatawag na unregistered number. Sinagot naman agad ni Francis. Francis! Naiiyak na sigaw ni Alexa sa kabilang linya. Francis, tulungan mo ako! Nagulat ang binata at napatayo. Alexa, asan ka? Anong nangyari sa'yo? Francis! Hindi na natapos pa ni Alexa ang sasabihin nang may sumingit. Francis! Tawag ng isang boses na pamilyar kay Francis, kaya natigilan siya. Buhay ka pa pala! Ha, namiss kita! Sobra! Gusto kitang makita ngayon! Huwag mong sasaktan si Alexa! Mariing sabi ni Francis. Huwag kang magalala. Hindi ko sasaktan ang babae mo kung susunod ka sa sabihin ko. Napatiimbagang si Francis. Anong kailangan mo? Tumawa ang nasa kabilang linya. Yan ang gusto ko sa'yo. Madaling kausap. E-text ko sa'yo ang lugar kung saan tayo magkikita at kung anong oras. Hindi ka pwedeng malate, kundi sasaktan ko talaga ang babaeng to. Binabaan na ang nasa kabilang linya ng tawag si Francis. Pero makalipas ang ilang minuto, may text siyang natanggap mula sa parehong numero na naglalaman ng lokasyon at oras kagaya ng sinabi nito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Francis at umalis na kaagad para puntahan ang lugar na nakalagay sa text. Sa kabilang dako, nagising si Alexa nang may maramdamang hapdi sa parte ng katawan niya. At noong nakita niyang nakatali na ang mga braso niya, kamay at binti, bumilis agad ang tibok ng puso niya. Nilibot ni Alexa ang paningin sa lugar. Nasa isang abandonadong lugar yata siya dahil may nakikita siyang mga kahoy at mga yerong nakatambak sa gilid at marumi ang paligid. May isang taong nakatayo sa may pintuan ng warehouse pero dahil madilim ay hindi mamukaan ng dalaga kung sino ito. Pakawalan mo ako! Sigaw ni Alexa habang sinusubukang tanggalin ang tali sa kamay. Anong kailangan mo sa akin? Kalma ka lang. Sagot nung lalaki sabay buga ng usok ng sigarilyo. Wala akong kailangan sa'yo. Pero sa taong darating mamaya, meron. Pumasok agad sa utak ni Alexa si Francis. Alam niya na mangyayari ito. Kaya nga hindi siya pinapalabas si Francis ng mansyon. Pero lumabas pa rin siya dahil gusto niyang maging sorpresa kay Francis ang tungkol sa pagbubuntis niya. Nagsisisi siya na lumabas dahil 2 buhay na ang nanganganib dahil sa kanya. Please, parang awa mo na. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Pakawalan mo lang ako. Ganon ba? Wes,
Gusto kong manatili kang nakatali dyan at manahimik. Pasigaw namang sagot nito. Is this his woman? Sabi ng kung sino mula sa likuran ni Alexa, kaya napalingon na siya. May babaeng may katandaan na mamahalin ang suot. May kasama itong isa pang lalaki na may hawig ni Francis. Lumapit ang dalawa kay Alexa at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Are you really his woman? Or just his toy for the day? You look nothing like his ex-girlfriends. Dagdag pa nito. Oh well, whatever. Mukhang importante ka naman sa kanya. Huwag ka maglala. Hindi ka namin sasaktan, I think. Nang tumawa ang babae, mariing napapikit na lang si Alexa. Gusto niyang hawakan ang tiyan niya para protektahan ang anak. Pero nakatali siya, kaya hindi niya magawa. Nagdarasal na lang siya na sana ay may dumating para tulungan siya. Alexa! Rinig ni Alexa ang sigaw mula sa labas. Napamulat kaagad si Alexa dahil ang boses na iyon ay nanggagaling kay Francis. Tumawa ang lalaking nasa pinto. Nandito na siya! Sa wakas! Tumakbo ito papalapit sa kanya. Napaigik si Alexa nang bigla siya nitong hawakan sa leeg at tinutukan ng baril sa sentido. Francis! Sigaw ni Alexa. Sisigaw pa sanang muli si Alexa pero mas diniin pa ng lalaki sa sentido niya ang baril. Napasinghap si Alexa nang lumitaw sa pinto si Francis. Hinihingal at magulo ang buhok at damit. Bumakas kaagad ang sakit at kaba sa mukha ni Francis nang makita ang kalagayan ni Alexa. Please, let her go. Pakiusap ni Francis habang unti-unting lumalapit. Sa akin kayo may kailangan, di ba? Huwag niyo na siyang idamay sa gulong to. Well, it's your fault kung bakit siya nadadamay. Kung sa una pa lang, sinunod mo na ang gusto kong gawin mo. Hindi tayo aabot sa ganito. Ma, please. Sabi ni Francis na nagpagulat kay Alexa. So, totoo pa lang ang pamilya mismo ni Francis ang gustong pumatay sa kanya. Ano ba ang gusto niyong gawin ko? Pinalabas niyo na nga sa publikong patay na ako. Kaya ano pa bang gusto niyo? Simple lang naman, iho. Umatras ka sa eleksyon. Huwag mong kakalabanin sa posisyon ang kapatid mo. Para ano? Para hayaan ko yung mangurakot at gamitin sa kasamaan ang pera ng taong bayan. Hindi tama yun, ma. Walang politikong malinis, Francis. Sa tingin mo, may susuporta sa'yo? Kung ganyan ang pag-iisip at dahilan mo para tumakbo? Pera ang importante. Gumising ka. Parte na ng bansa natin ang korupsyon sa gobyerno. Kaya umatras ka na habang maaga pa at mamuhay ka ng tahimik kasama kami. Hindi ka agad nakasagot si Francis. Sa halip, napatingin siya kay Alexa. Hindi gusto ni Francis ang gusto ng ina. Pero kung tatanggi siya, baka madamay si Alexa. Mariin siyang napapikit. Isipin mong mabuti. Kung sasama ka sa akin, magiging matiwasay ang buhay mo. At mamumuhay kayo ng payapa nitong babae mo. Dagdag pa ng ina nito. Iho, ang dali lang ng pinapagawa ko sa'yo. Withdraw mo ng candidacy mo at hayaan ang kapatid mong maging gobernador. Yun lang. Napakadali, hindi ba? Hindi nagsalita si Francis at nagpatuloy lang sa paglalakad papalapit. At noong nakatayo na sa gilid niya si Francis, nilapitan naman ito ng ina at hinaplos ang muka. My precious son, you love us, right? More than politics. Kaya hahayaan mo kami at susundin mo ang gusto namin, right? Umiling si Alexa. Francis, wag! Tahimik! Saway ng lalaki at kinasa ang baril kaya napatili si Alexa. Kitang nag-uusap ang mag-ina. Huwag kang epal. Fine. Mahinang bulong ni Francis. Napailing na lang si Alexa. But over my dead body. Biglang tinulak ni Francis ang ina at saka nito sinuntok ang lalaking may hawak ng baril. Napasigaw na lang si Alexa nang sipain pa ni Francis ang kapatid.
bago dinampot ni Francis si Alexa mula sa lupa at saka mabilis na tumakbo palabas ng abandonadong warehouse. Francis! Mahigpit na kumapit si Alexa sa balikat at leeg ng binata para hindi malaglag. Don't worry, Alexa. Hindi ako papayag. Nasaktan ka nila. Aalis tayo rito. Hindi na natapos ni Francis ang sasabihin dahil may narinig silang putok ng baril. Mabilis naman silang nagtago sa likod ng malaking puno. At saka nagmamadaling kinalas ni Francis ang mga nakatali kay Alexa. Alexa, tumakas ka na kaagad. Umiling si Alexa. Ayoko, hindi kita iiwan. Hindi mo ko iiwan. Tatakas ka lang para manghingi ng tulong. Tawagan mo ang sekretarya ko. Napahiyaw si Alexa nang marinig na naman ang putok ng baril. Sige na. Please Alexa, trust me, please. Nagdadalawang isip pa si Alexa pero wala na siyang nagawa. Lumapit muna siya kay Francis para halikan ang labi nito. Pareho silang hinihingal ng lumayo. Be safe. Babalik ako. Gumanti rin ng halik si Francis bago sumagot. I will. Mabilis na tumayo si Alexa at walang lingon-lingon na tumakbo paalis. Kahit may naririnig siyang putok ng baril, siglang ang takbo niya hanggang sa nakarating siya sa highway. Nagpatuloy pa rin siya sa pagtakbo para maghanap ng bahay at mahihiraman ng cellphone. May nakita siyang isang talipapa sa malayo, kaya kaagad niyang pinuntahan. Anong sayo, iha? Tanong ng matandang tindera. San ka galing? Pwede po bang manghiram ng cellphone? Hinihingal na tanong ni Alexa. Please po, emergency po, kailangan ko ng cellphone. Nataranta na rin ang matanda dahil kay Alexa, kaya mabilis itong tumayo at tinawag ang apo para mapahiram si Alexa ng cellphone. Nanginginig pa ang kamay ni Alexa habang tinitipa ang numero ng sekretarya ni Francis. Nakagat na lang ni Alexa ang kuko sa daliri habang hinihintay na sagutin nito ang tawag. Hello? Who's this? Sagot ng nasa kabilang linya. Hello? Please, tulungan mo si Francis! Maagap na sagot nito. Hindi ko alam kung nasan kami, pero kaya mo naman sigurong i-trace tong call. Please, bilisan mo, please! Hindi na ito sumagot pa at binabaan na lang si Alexa ng tawag. Napabuga ng hangin si Alexa bago binalik ang cellphone sa apo ng tindera. Hindi mapermi si Alexa habang hinihintay ang sekretarya ni Francis na dumating. Gusto nang bumalik ni Alexa sa abandonadong warehouse pero natatakot siya. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Your papa's brave, anak. Bulong niya. Walang mangyayari sa kanya. Hindi niya tayo iiwan. Ilang minuto ang lumipas. May pamilyar na kotseng huminto sa tapat ni Alexa at may kasama itong 2 police cars. Nang bumaba ang tao mula sa sakyan, tumayo kaagad si Alexa nang makita ang sekretarya ni Francis. Salamat sa Diyos at nandito ka na. Tara na, bilis! Kasama ang pulisya, tumakbo sila pabalik sa abandonadong warehouse. Kahit masukal ang gubat, wala nang pakialam si Alexa dahil gusto niyang mailigtas si Francis. Dinadasal niya sa utak niyang sana ligtas si Francis hanggat hindi pa sila dumadating. Malapit na sila at nakikita na ni Alexa ang warehouse. Pero kaagad silang napaatras nang biglang sumabog ang buong warehouse. Napasigaw si Alexa. Umaaboy na ngayon ang buong warehouse. Francis! Sigaw niya kaagad at saka tumakbo. Miss Alexa, delikado dyan! Rinig niyang sigaw ng sekretarya ni Francis pero wala siyang pakialam. Kahit mainit, kahit umaapoy ang buong warehouse, pumasok si Alexa at hinahanap ang kasintahan. Mabilis ang kabog ng dibdib niya. Francis, nasan ka? Paulit-ulit na sigaw niya. Nandito na ako! Francis! Natigilan siya nang may nakitang nakahandusay sa sahig at natustanan ng apoy. Kaagad itong nilapitan ni Alexa at chinek kung sino ito. At nang makita ni Alexa ang suot nitong relo na kapareho ng suot ni Francis, kumuho na ang mundo niya at bumagsak na siya sa sahig.
Francis! Nagsimulang magunahan ang mga luha niya. Francis, nandito na ako. Francis, tumayo ka na dyan. Ang daya mo. Sabi mo hihintayin mo ako. Nangako kang magiging ligtas ka habang naghahanap ako ng tulong. Napahagulgol na si Alexa. Nagsisimula na siyang mahilo dahil sa usok. Pero wala siyang pakialam. Ang daya mo na hindi ko pa nasasabi sa'yong mahal kita. Na hindi ko pa nasasabi sa'yong magkakaanak na tayo. Nag-gusto kitang makasama habang buhay. At sabay nating buhay ng anak natin. Francis naman. Alexa, Napabaling kaagad si Alexa nang marinig ang boses na iyon. Napaawang ang mga labi niya nang makita si Francis na may hawak na panyo at ang isa ay nakatakip sa bibig nito. anong sabi mo? Buntis ka? Hindi na nasagot ni Alexa si Francis dahil tuluyan niyang nalanghap ang usok at nawalan na siya ng malay. Bumagsak na si Alexa sa sahig kaya kaagad na lumapit ang binata upang buhatin siya at ilabas sa papaguhong warehouse. Nagising na lang si Alexa na nasa ospital na siya at nasa tabi niya si Francis. Kaagad na siyang bumangon at hinawakan ang braso ni Francis. Buhay ka! Ang unang lumabas sa bibig ni Alexa. Tumango si Francis. Yes, alive. Well, and no scratches on me. Akala ko. Napatay na ako. Yung iniyakan mo, ang nandukot sa'yo. Pero suot niya yung relo na kaparehas ng sayo. Nangingilid na ang mga luha niya. Magkapareho lang kami dahil yun ang suhol sa kanya ng kapatid ko para dukutin ka. Bakit sumabog ang warehouse? May gasolina sa loob na lumiyab nung natamaan ng bala ng baril. Napabuga ng hangin si Alexa. Nang magsimulang humagulgol si Alexa, nataranta na si Francis. Akala ko hindi na kita makakasama. Humagulgol palalo si Alexa. Niyakap na lang siya ni Francis. Nandito na ako. Hindi ako alis sa tabi mo. Sasamahan pa kitang buhayin at palakihin ang anak natin. At mamahalin pa kita habang buhay, Alexa. Natigilan ang dalaga at napaangat ng tingin kay Francis. Paano mo nalamang buntis ako? Natawa ang binata. Ikaw mismo ang nagsabi bago ka nahimatay doon sa loob ng abandonadong warehouse. Napakurap si Alexa dahil naalala niya na siya ang nagsabi. Narinig pala iyon ni Francis. Napabuga ng hangin ang binata bago hinawakan ang magkabilang pisngi ni Alexa. Alexa, mahal din kita. Bulong ni Francis. Sobra. Kumirot ang dibdib ni Alexa at nagsimula na naman siyang umiyak. Mahal kita, Francis. Sobra. Huwag mo kong iwan. Tumango si Francis. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Hinalikan ni Francis ang noo ni Alexa. Alexa, would you like to spend the rest of your life with me? Hinawakan ni Alexa ang mga kamay ni Francis at hinaplos. Tumango siya. Yes, I will spend the rest of my life with you, Francis. I love you. Bumaba ang isang kamay ni Alexa sa tiyan niya. And our child. Natawa si Francis bago pinatakan ng mabilis na halik sa labi si Alexa. I love you, and our child too. Ilang araw ang pananatili sa ospital ni Alexa at habang naroon siya, binabalita ni Francis sa kanya ang nangyayari. Namatay nga ang dumukot kay Alexa habang nahuli naman ang ina at kapatid ni Francis. Kaya nasa kulungan na ngayon kasama pa ang ibang kasabuat ng mga ito. Nilabas din sa publiko na pamilya ni Francis ang may pakana ng ambush na naganap at nagpalabas na patay na siya. Dahil dito, napuwersang umatras sa pagtakbo ang kapatid ni Francis at nakulong na rin. Wala pang isang buwan ay kinasal na kaagad sina Alexa at Francis. Pribado ang kasal at tanging mga pamilya at kakilala ang mga bisita. Dumating na ang eleksyon at kasama ni Francis si Alexa sa pangangampanya.
Mahal na mahal ng maraming tao si Francis dahil sa taglay nitong kabaitan at pagmamalasakit sa bayan. Kaya hindi na nakakagulat na mananalo ang binata at naging ganap na gobernador ng lugar nila. Si Alexa naman ay saktong kapapanganak pa lang niya nang malamang pasado siya sa board exams at isa na siyang registered nurse ng bansa. Bilang selebrasyon, nagpatayo ng ospital na nakapangalan kay Alexa si Francis sa pinakadulong lugar ng probinsya nila na malayo na sa bayan para may akses sa gamot at check-ups ang mga taga roon at hindi na babiyahe pa ng malayo. Marami mang pinagdaanan ang dalawa bago nagkakilala, sabay naman nilang naabot ang mga pangarap sa piling ng isa't isa. At dahil dito, namuhay silang masaya at nagmamahalan. Wakas.